Hello mga idol, magandang araw po sa ating lahat. Pasensya na po kayo sa aking munting kulungan dahil simple lang po ginawa at minadali na rin. Dahil nga dumating na rin yung ating alaga, hindi pa tayo na katapos sa pag-build ng ating kulungan. So ganyan lang po yung aking kulungan. For today's video, meron tayong tanong na kailangan sagot. Nakakatanggap kasi ako ng personal na tanong kung saang parte ng katawan ng baboy dapat magturok ng gamot. Actually, meron kasing dalawang uri ng gamot na tinuturok, no? Yun ay subcutaneous at saka intramuscular. Ang intramuscular ay tinuturok po yan sa fleshy muscles o matatabang bahagi ng katawan ng baboy. So, karaniwang tinuturok dito yan sa leeg at saka sa puwetan. At yung subcutaneous naman ay tinuturok lang po yan sa ilalim ng balat. So, tinuturok po yan dito. Kapag tinaas po natin ang dalawang hita ng baboy, yung dalawang paa ng baboy, ay andun po yun sa malambot na balat, bahagi ng balat niya. Ihilahin po natin na ganun, tapos tsaka tayo magturok. At dito rin yun sa magkabilang hita. Tandaan po natin ang subcutaneous ay sa ilalim ng po ng balat. Hindi po pwede sa fleshy muscles. Pero meron namang gamot na pwede sa under the skin or subcutaneous or intramuscular. Both po yun. Pero depende na po sa inyo kung paano nyo magturok. Kung marunong naman kayong magturok, dapat alamin nyo, basahin nyo ng maayos kung saan dapat tinuturok ang gamot. Meron po tayong mga karayom dito. Meron tayong iba't ibang sizes ng karayom na dapat nating gamitin sa pagturok. Una, meron po tayong mga karayom na kailangan dapat gamitin at kailangan tama ang karayom na ating gagamitin sa pagturok sa ating mga alagang baboy. Unahin natin ang pag-discuss sa mga biik. Sa ating mga biik, kailangan maiksi lang yung karayom na ating iturok kasi nga manipis yung kanilang mga laman. So gumagamit tayo ng 21G, which is ang size nito ay 0.5 inch yung haba nito. At basta gauge 21 nasa pangbiik na pangturok sa biik kasi nga sobrang nipis pa yung kanilang mga muscles. So since suckling piglets, ito po yung karaniwang ginagamit po natin, yung 21G. At meron naman tayong 22G kung kailangan, no? Gauge 21 and 22 na may haba na 0.5 ay karaniwang ginagamit sa mga suckling piglets, pre-starter at starter stage ng mga biik. Ang ibig sabihin ng G ay gauge po, yung size ng karayom. At meron din po tayo ditong disposable na karayom, no? Binili po natin ito online. Yung length nito ay 0.5 din po yung length nito. So 21G, gauge 21, 0.5 din po yung size nun. Yung length nun. So hindi naman lahat dapat mong ibaon. Yung ginagawa natin, pinuputol natin itong kalahati ng takip ng karayom. Pag ganitong karayom yung ginagamit natin, hinahati po natin yan. Kalahati lang yung nalabas natin, parang ganyan nakahaba, para hindi po masyadong masakit. Iwasan nating matamaan ng buto. So kailangan magturok po tayo dun lang po sa fleshy muscles at saka sa malamang bahagi ng katawan ng ating baboy. Pagdating naman sa grower to finisher stage, meron po tayong gauge 18, 17 and 16. Ito lang po ang ginagamit ng karaniwan kahit sa ang farm. Ito po yung may haba na 3/4. Ito lang po yung karaniwang ginagamit po sa mga pang grower stage, no, to finisher stage. Ang gauge 18 po. Mga tumalaga o gilts po natin na hindi pa po nalandian, hindi pa po naglalandi, pwede po tayo magturok nito. Or sa
Di ba karaniwan naman ay tuturok po tayo bago lumandi yung ating baboy, yung ating mga gels, no. Karaniwan ganito po yung ginagamit, yung J16 po, na 3/4 lang po yung haba. Tingnan naman po sa mga inahin, like for example sa mga boar sa pang breeding, gumagamit po tayo ng 16 gig. Lalo na kasi pag ito kasi ang 16 gig malaki yung butas. Karaniwang ginagamit po to lalo na pag ang ating tinuturok na gamot ay oil base, no? Kapag oil base, kasi pag oil base, pag maliit ang butas, mahihirapan ka sa pagpasok ng ng gamot eh. Mabagal ang pagpasok ng gamot eh, lalo na pag pag yung inahin mo hindi ganun kadaling turukan kasi merong mga inahin na sobrang likot po. Nagagalit po sila pag pag tinuturukan, lalo na yung mga trauma na sa injection ng mga baboy, no. Sa mga oil based na gamot like amoxicillin LA, ivermectin na pang porga, no, yung ivermic, dapat may alam kung paano mo gamutin yung baboy mo, kung anong kailangan ng baboy mo. Dapat observe mo rin kung ano yung pangangailangan ng baboy mo. Hindi pwedeng basta-basta ka lang magturok, basta-basta ka lang ng gamot. Dapat ang gamot hindi naman accurate doon. Hindi naman gamot yung tinurok mo para sa karamdaman ng iyong alaga. Hindi naman pwede na turok ka lang ng antibiotic ay hindi pala antibiotic yung kailangan ng baboy mo. Hindi naman pwedeng ganun. So kung dapat kailangan may alam din tayo. Tayong may-ari, may alam din tayo kung ano yung kondisyon ng ating baboy. Hindi pwede na kahit anong hayop pa yan, basta alam natin kung ano yung kondisyon niya. Kailangan tutukan po muna natin, alamin natin kung ano yung kondisyon niya para at least alam natin kung anong nararapat na gamot para sa kanya. Bago ko po tapusin ang video na ito, maraming salamat po sa lahat